Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Today, Wednesday, May 29, 2024. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. Medyo masarap to. medyo makulimlim. Mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwic882am.com. I-download ang DWIC 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe. Follow, like, share. Palike naman dyan yung mga nasa YouTube at Facebook. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, sa GMA of For The Box Channel 25. Good morning. Morning. Good morning. Umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, papaalis na raw si Aghon. Samahan na natin si Aghon para makalampas na sa Pilipinas. Ayun. Pero may pinatay pa rito. 7 daw. 7 daw. Kasi yung iba kasi nabagsakan eh. Oo. Sakit ano? Nabagsakan ng hindi ng naman kahoy. Oo, yung mga bumabagsak. Bumabagsak na kahoy. Hindi maulan eh. No? Pero wala tayong magagawa. Ganyan po ang pero mabuti na lamang 7 lamang. Okay? Dati-rati kasi Mas marami yan. malala ang buti natuto na tayo ng emergency response. Mabuti na rin. Ngayon po ang By the way, kamusta po ang traffic nyo dyan? Kanina, di ba, papunta rito, dumadaan ako sa show. Di ba, may yung traffic light dyan, yung Kapitolyo at Capital Commons. Basta ano yan busy na... intersection. Yun ba napag-usapan natin minsan ino-override ng mga enforcer. Meron sila. Nakakita ako nag-aaway yung security nung... Okay. Tatlo sila security ng Capital Commons kasi yung enforcer na MMDA siguro yun.
at yung barangay enforcer sa Kapitolyo. Nag-aaway sila. Kasi mas matagal daw masyadong pagpihit ng traffic light para makapasok no sa yung mga galing BGC daw nagtatraffic na nirereklamo naman security guard nagba-blockage na daw sila, nagko-congestion daw sa loob ng Capitol Commons. Yung MMDA naman nagko-congestion na yung buong Shaw Boulevard hanggang doon sa EDSA papunta. Yan ang problema, kinakalikot mo kasi yan, may timing yun Haven't you noticed? Ang dami nating traffic lights na sa buong Metro Manila. Na hindi nagagamit. Wala kasing centralized. Hindi ba to centralized yun na ngayon parang yung centralized yung traffic system. May command din. Meron mga sensor yan. Oo. Kung maraming malaki ang volume ng traffic sa isang kalsada, ino-override yan. Yung sensor na yun, sasabihan yung centralized system. Tagal-tagalan mo yung go. Doon sila sa kalsada. Sa centralized hindi yung pinipihit mo. Dito sa kanto. Yung manual, hindi. Hindi mo naman nakikita yung kabuuan na sitwasyon Yun doon lang sa kanto mo, yung nakikita mo. Mo tatlong enforcer yan, barangay, security. Mabuti, hindi pa nagkabanatan lahat yung mga traffic. So may barangay, may security, may MMDA. Isipin mo yung gulo nun. Kulang. Kulang pa. Walang pulis Tapos walang private citizen. Ito po, kami na yung private citizen. nagkabarilan dyan sa grabe sa yan. tunnel. Pag-usapan natin yan, naggit-gitan lang sila. Okay. Naka-Mercedes-Benz. Hinabol yun. Hinabol niya yung Toyota Innova at binaril. Naku, Yung driver. Yung Innova, may laman, bukod doon sa namatay po na biktima. Na driver. Na babae at saka bata. Driver lang ba? Mukhang driver lang. Driver yun. Yung traffic daw nag-back Pero up all the way. Mercedes-Benz pare. So, hinabol siya. Nagsigawan lang. Siguro nagkasagutan lang. Baka. Ayan na naman po yan tayo. yung road rage Ingat po. nangyayari. Matraffic talaga dyan. Yan yung tunnel? Yung tunnel ng Ayala siguro doon sila nagkaabot. Doon nga. Ingat po tayo. Init ng ulo. Yan puntakalin ng Ayala kasi. Dalawa ang pinanggagalingan yan. EDSA, magtutugma, magkikita kayo dyan sa may malapit sa tunnel. So yung isa galing sa EDSA, yung isa galing ng flyover, galing ng BGC. Nagkagit-gitan daw dyan, papunta sa tunnel. Para sa akin, yung galing sa BGC ay nasa kaliwa. Ang sumisingit po dyan, yung galing sa EDSA. Yun ang Mercedes-Benz. Nanggaling sa EDSA, yung Mercedes-Benz. Tumakbo na raw po. Yung naka-Mercedes-Benz, yung bumaril. Pero may license plate. May may CCTV. Nakuha siya. May CCTV. Huli sigurado yan. Huli yan. Pero kung naka-Mercedes-Benz, baka may pera yan. Paano yan? Driver din. At may permit to carry yan. Hindi pwedeng ano yun. Unless illegal yung Hindi naman siguro fake original yung moonlighting na bodyguard yung moonlighting na police. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro yun. Maraming ganun kasi, ine-escortan daw yung mga... Pero si HPG na naman. Binanatan. Ang PNP chief po, sinabi, sino ba commander niyan? Tinanong na niya. Tatanggaling, disiplinahin. Didisiplinahin. Bakit nangyayari yan? So ngayon, ang style ng PNP, kung sino yung boss, siyang mananagot. Dapat. Sa ginagawa ng mga tao sa baba. Ayan. Paano kung hindi niya alam? Hindi pwede. Hindi ba pwede? Paano nakakapag-moonlighting yan? Hindi nagpumapasok? Alam niya dapat. Hindi pumapasok? Shifting, parang call center. Di sabihin niya. Nasabihin niya na shifting siya. Sabihin niya shifting kasi bawal yun, di ba? Full-time na police. Bawal siya, full-time ko Pwede ba may shifts ka na 24/7 ka dapat na police Pwede yun. Ito naman, yung isang nagbibisikleta po, tinamaan ng truck dyan sa Rojas Boulevard, nakita ko patay. Hindi, armored car. Wow. Armored car ba? Now, ang armored car, ang visibility talaga niyan. Limited, very limited. So, medyo, nakita ko yan. Ito ang problema ko kasi pare. Lahat na nakikita ko nagbibisikleta rito sa atin, walang helmet. Wala. Ito this guy. Hindi po patakaran, hindi po regulasyon. Dapat meron yan. Dapat naka-helmet yan. Gaano ba mahal ang may helmet ng pambisikleta?
Kasi ang kinakatwiran nila, walang pambili. Nako, lalo kang manok pag namatay ka na. Yun Bakit walang reglamento Tungkol na dyan. kapag nagbibisikleta, Kailangan. naka-helmet? Kamukha yan. Ito lang, ilang beses ang dami ko nadaan ng nagbibisikleta, wala naka-helmet. Yung iba nga, parang namamasyal lang. Hindi, marami Nasa dyan. gitna Ako, nakasabayan ko na yan sa daan eh. Marami kasing construction workers. Nanggagaling talaga sila. And dala-dala. Alam mo na, construction worker to, dahil one, walang helmet. Two, meron siyang maliit na backpack. Andun yung baon niya kanin. Tapos, three, tumitira na siya, either nakachinelas yan o ano. Tapos, bahala na Diyos. Talagang pag bumabaybayan. EDSA, main road, o kaya C5, dinadaanan niya. Pero mabalik tayo yung nangyaring aksidente. Nakita ko yung video. Yan naman para sa mga, lalo na sa mga two-wheeled, motorsiklo o bisikleta. Pag ganyan, okay, nasa bicycle lane ka, pero pag kurbada, wag mo nang subukang tabihan. Kasi lalo na yan, Hindi ka makikita niyan. Hindi siya nakikita. At sabihin na natin, merong dapat nakita ka, paano kung hindi ka nga nakita? Patay ka na. So, defensive dapat. Paunahin mo na siya. Kurbada naman yan. Abutan mo rin naman siya dun sa traffic Hindi. Sinabayan mo sa kurbada. Hindi ka nakita. Ayun na. Tinamaan ka. Tamaan ka. Hindi naman fatal yung pagkakatama Hindi siya dun namatay. Yung pagka... Nung bumagsak siya, sinagasaan na siya. Nasagasaan na siya. Abutan na siya noon. Nabot na siya. Wala. Ganun aksidente. So, Mabigat. again, ingat din. ngayon, nagsasalita po ang MMDA. Malapit na raw. Alin? Malapit na silang magkaroon ng... Malapit na siyang si acting. Si acting, hindi. Malapit na raw silang gumawa ng road safety plan. Nako. Plan. Parang reaction to sa World Bank na study, sinisita tayo. Plan. Wala daw po tayong tawag nito, road safety. Pati yung design ng kalsada natin. Okay? So, sabi po ng MMDA, ang magiting na acting like, paano ba to? Acting. Acting chairman po. Sino ba to? Artes. Acting talaga. Artes Ang pakay daw nila ay mabawasan ng road fatalities by year 2028. Naku, 3 taon pa yun. Tinataon nyo sa ni Presidente, term, by year 2028 po, mababawasan na raw po ang namamatay sa kalsada, sa aksidente, sabi ng MMDA. Wow, galing. Bakit? Magkakaroon na raw ng Metro Manila Road Safety Action Plan. Galing. Bakit Metro Manila lang kaya? Hindi ba buong Pilipinas dapat? Yung dyan, sinasabi niya, transport plan nga, hindi lang road safety, hindi lang traffic. Transport plan includes everything. So, yung safety kasama dyan. Right after po, lumabas yung World Bank report. Talagang chastising. Talagang pinagagalitan tayo. Tungkol dito sa ating road safety, wala tayong ginagawa. Nagkaroon na summit. Yan. MMDA, The answer to all of this is LGUs, at saka iba pang agency, nag-meeting po sila 3 araw. Ano kayo pinag-usapan ng 3 araw? Na malapit na sila gumawa ng plano. Yan. Yun, galing. Ayos. So in other words, they decided to meet again. Plano na ba nung 3 araw na yon? Hindi pa. Hindi ba? Framework lang daw po yan. Ibig sabihin, from the very start, wala kayo. Bara-bara ang ginama nyo. Wala pa naman report yung World Bank. Ina-update, ina-upgrade, Wala ini-tweak. Wala. Ngayon sila magagawa. Yung po representative daw ni ang magiting na acting like chair ng MMDA, Romando Artes, si Trinidad Inspired by our discussions and dialogue. Ako na po yung may pasakali ka pa sa lead, Okay. Ini-edit ko out kagad yung We are poised to forge ahead para si Chalik in crafting a comprehensive action plan. So, malapit na silang gumawa.
Yung ba ibig sabihin? At No? na-inspira siya. Inspired siya, inspired. Inspired by discussions and dialogue. Libre ang inspirasyon. Ayos yan. We are poised. Nakahanda na kaming gumawa ng plano. Yan. Napakahusay. Tinasan na namin ang mga lapis. Nilagay na kami ng mga papel. Yan. Yan. Ay, hindi na kami. Handang-handa na Computer. kaming Boss, computer kami. Computer na ba? Computer kami. Sorry, old school. handang-handa na kaming gumawa ng Ng plano. plano. Very good. Ano kaya? 3 araw kayo nag-usap, wala pa kayo nagawang plano. Handang-handa nga eh. Discussions and dialogue. Kumbaga po, pasakalye. Mm. Hanggang na namamatay ang ating mga kababayan sa kalsada. Etong mga masisipag nating Habang nag-aaway ang mga enforcer, security guard. 3 araw nag-usap-usap at ang kanilang napagkayarian ay handa na silang gumawa ng plano. Yan. Ibig sabihin, sa 3 araw ninyo, hindi kayo nakapagplano doon. Aha. Mahirap magplano. Mahigit 90,000 po ang Road aksidente dyan dito sa atin. right. Mahigit 400 ang namamatay every year na pwede namang maiwasan. Okay, kailangan lang po ng road safety. Pwede ba yun? Again, it starts with information, education, enforcement. Yan na yung mga... Tsaka ayusin. Baka nangungulikta pa data. Lagi tayo nagpupuna sa data. Baka, sir, kung... Ang namamatay daw po... Mag-data muna kami. Data gathering. Meron na. Meron ng data eh. Meron daw po, DOH, 12,000 Filipinos die every year because of road accident. crashes. Dami rin yan, ha? Okay. At paakyat daw po ng paakyat yan over the years. Dahil noong 2011, nasa 8,000 lang, ngayon 12,000 na. Ayan. Kaya po nung nag-summit sila, napasya nila, Gagawa na sila. handa na kaming gumawa. Hindi pa gagawa, pare. Handa pa lang. Handa pa lang. Handa. Poised. Magkaiba yun, ano? Handa at saka gagawa. Ayan. Okay? Ang sa akin ang number 1 dito po DOTR at saka DPWH. Ang DOTR, yung education ng driver, yung everything. Yun naman design ng kalsada sa safety. Design. DPWH. Yung education, matter of education, rules and regulations, DOTR yan. Okay. Kung bakit pumapapil tong MMDA dito, nationwide ang problema, hindi po namin maintindihan. Hindi, for purposes of Press release. Metro Manila press release yan. Nationwide po ang problema, boss. Saka environment. Environs. Di ba sa labas ng Metro Manila, pag may mga na-aksidente, siguradong patay. Oo. Bakit gano'n? Mga nahuhulog sa Walang bangin. helmet, walang lahat. Suportado raw po yung ng WHO. Para daw po, suportado daw po yan. Yung plano nila. Naks. 5 pillars of road safety. Pilas ka pang... Ayan. Ayos. Pare, kaya mo to, Jonat? Mabigat, ha? The 5 pillars of road safety. Ano po yun? Ano yun? Road safety management. Yan. Safer roads. Safer vehicles. Safer road users. Motherhood yun eh. Puro motherhood yun po. Kaya mo ba yun? Kaya mo yun? Kaya mo ba yun? Hindi, motherhood. Kala ko naman may specific na... Safer road users. Kaya mo ba yan? And post-crash response. Yan. Kaya mo yan? Post-crash. Ano naman kaya yan eh? 5 pillars. Di namin alam yan. Di namin... May objective daw sila to lessen
By year 2028. May timeline. Tinaon sa- May timeline. Tinaon sa... Tayo, sa Pagkatapos ng 2028, wala na silang pakialam. Wala na doon. sila pa kailangan. Regime change na. regime. Ay, nako. Para yan sip-sip nyo kay BBM eh. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap. Para hindi lang mapansin na wala kayong ginagawa. Tabo ko na press release ka. Tiniming mo Anak yung na timeline. tokwa naman. O, nangangamatay ang mga kapitbahay natin. Mga kababayan, kapitbahay, kamag-anak, Kakilala. Oh. kilala, Hindi lang yan, nangangamatay. Yung Magsasamit kayo, 3 kakain days, pa kayo 3 days. siguro na masarap dyan. Oh, 3 siyempre, days. alam ko naman walang oras. Hindi, ang akin, this is something, yung press release yan, a bit endemic dito sa current Government administration na to. agencies. Inako mo pa kayo sa presidente yung pressure. Itinuro mo pa kayo yung Pangulo na walang kaalam-alam doon. Wala kinalaman dito. Sa mga Ayan. Ay, nako. So, yung gagawin daw po ng MMDA, pang Metro Manila lang. Metro Manila lang yan. Bahala na kayo. Sa probinsya, kayo na yan. 5-year action plan sila. Hanggang year 2028. Okay, very good. Very good. Ayos yan. Salamat po, MMDA. Oo. Yung mga pamilya ng mga namamatay sa kalsada, ilan? 12,000 a year? 12,000 a year. And 90,000 accidents. Oh, Grabe. and running. Oh. Ay. Kaya po nagkakabari. Hindi ako Nakabarilan, Nakabarilan, nasasagasaan ng armored car, naku, nag-aaway ng mga enforcer sa kanto. Hindi, pare inspired naman sila eh. By the way, anyway, Inspired. talking of inspiration Ayan. ako sa MMDA. Anyway, marami rin nagtatanong at pinag-uusapan natin kanina rito. Well, natalo ang ating Alas, Pilipinas. Oh my Natalo God, sa yes. Kazakhstan. Pero, Sayang. good fight, pero doon makikita yung yung medyo, one breaks of the game. Two, matatangkad yung Kazakhstan at Tsaka hindi lang kakilala. hindi lang kakilala. Hindi lang na Hindi nila na scouting. scout. Hindi nila- Hindi nila- Ako sa akin sa akin yun ang Palagay number ko, 1 dyan. Hindi nila nakita kagad. Hindi pa naman natin nakaharap yung Kazakhstan ever. Hindi pa natin napanood dyan. Ever. Ngayon lang. Ngayon lang tayo sumasali-sali uli. Well, Sana nakita nila yung sa Vietnam Yeah. na laban. Hindi ako, Tsaka, para sa akin, yung performance ng Yeah, Alas yeah. na Maganda umabot na sa semis, Sa semis, napakalaking Malaking bagay leap forward. Hindi ako, moving forward, makikita ko rito, one, exposure will be very important. Again, gastusan yan. Yung kailangan may pondo. Kailangan lumabas sa mga, kahit sinong sports natin. Hindi, meron you have to na. go out and see the competition, gain experience, poise, diyan mo makukuha yan eh. Actually, ano na yan, yung volleyball ngayon, it is the PBA. Yan ang maganda naman. of, Volleyball natin. this, The PBA, bakit? On experience. the way down to the PBA. Ang volleyball, hayop ang Talagang ang following at daming this point. nanonood. Maraming Oo. nanonood. So, they should be making a lot of endorsements, etc. and everything. Well, sumisikat na po yan. But sabi nga ni Parin Joel Laksamana, baby steps. Baby steps. Pero ito, hindi na baby to. Oo. Hindi na, Ang laki ng inangat nila. Umabot na semis eh. O natalo misa, malay mo yung mga susunod na laban. Hindi, tsaka may reputasyon na. Nasa record ngayon, Pilipinas, iwasan, yan. Merong, Huwag niyong binabantayan na bibigyan- tayo. binabantayan na tayo. Binabantayan. Mabibigat na ang mga tinalo At saka, niya. ang dami natin tinalo Kasi baka inspired din sila, kamukha ng... ng MMDA. Bumalik tayo. Poised, Philippine Volleyball, poised. Poised. To na po. plan. Hindi naman to plan. To win. Oo. To plan winning in winning. Hindi. Alam mo nun. Pare, malabo. Ang habol. I'm so proud of our MMDA. Grabe. Poised to na sila. Poised to plan. But even prouder, Poised the to make a plan. Alas Pilipinas. Magagaling. Mahusay kayo. po. Tsaka yan, naghabol. Hinabol nila. Isipin mo na 2010 kagad sila sa first. Hinabol nila. Okay. Mabigat na habol. Pero ito, paring Conrad, hindi nakuha ng kasi minsan pag home court, talagang na... Hindi, yung habol, habol, matindi yun. malaking bagay na yun eh. Oh. Yung malaking 2010. Oo. Nakakagana po yung cheering. Oo. But it can only do so much. Yes. Bagay. Hindi pwedeng. Hanggang At cheer. saka hindi tumupi yung Kazakhstan kahit na chiniring. Oo.
Tapos ang PNP, Oh. sinisita yung, kasi nag-escort daw. Escort May ang nag-escort. CHPG. Ang CHPG po, yan yung May motor. nakamotor. Kumbaga, tawagin natin yan noon hagad. Nung bata tayo, di ba? HPG, CP, oh. CHPG. Ano po yan, meron daw nag-e-escort ng isang private vehicles. Inireklamo. Ang sabi ng PNP chief, sino ba commander yan? Paano nakakapag-escort yan? Hindi po pwede mag-escort yan kung off-duty. Hindi pwede. Hindi niya pwede. Naka-uniforme siya, naka-motor siya, ibig sabihin, on-duty siya, nag-e-escort. Paano nangyari yan? Baka naman official yung ine-escort, bro. Something, importanteng lakad. Hindi, Makikita sa plate yun. Identified na Identified na hindi official. Oo. Private. Private talaga. Yan ang, but then again, par for the course yan. Ang dami ko nakikitang ganyan. Hindi, Kaya itong mga to, pini-escort, tapos tigil lahat kami. Hindi, ang daming taong private citizens, may mga bodyguard na Iba pa yun. No? police. Di ba yung nag-away sa SAFPA, Oo. Special Action Forces pa, na member, dalawa nag-away sa Alabang. Buti hindi nagkabunutan. No? Ay, putya. Tapos bodyguard kayo ng Pogo operator. Operator. Yung sa Alabang mismo. Ganun ang nangyari. Mabigat ang mga ngayon. Racket nila. Matagal na po nangyayari yan. Oo. Yung mga ganun. Escort. Kanya lang, ang maganda rito, pinapansin ni PNP chief. Oo. Hindi, sana lumabas ka. Sino At ang kanyang Directive. ang mananagot dyan yung iyong hepe. Yung direct boss. magkakaroon ng sample? Ika nga. Hindi pwede yung sasabihin mo, hindi ko alam Wala yun. Pwede ba yan? Hihigpitan nila, I think hihigpitan nila. Lalo na yung internal affairs nila. Tama. Para yung disiplina medyo ma-maintain, maayos. Tapos po, ang PNP rin, tinitignan daw yung report na itong si Mayor Go may link sa Chinese Communist Party. Ayan. Ang dami na kasi dito. Ang dami na accusation Kaliwat kanan na. At sa social media lang lumalabas. Matindi ang campaign. Campaign against sa So, nagpa-imbestiga raw po si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Tungkol dyan sa... Siyempre, kinukulit siya ng mga reporter. Siyempre. Hindi, sige, pa-imbestiga ko. Yun na nga, parang kinulit nyo, inambush nyo So, Kinulit nyo, di pinaimbestiga. Pinaimbestiga. Tapos big deal ngayon, yun ang headline. Nako, pinaimbestiga na. Yan. Galing to, magaling. Sabi po ni Escudero, only daw yung hearing na yan. Pag-usapan natin yung mamaya. Alam mo, si speaker, bagong speaker, madalas siya, Senate President. SP. When he talks, yung guaranteed to please everybody, Ito only, ito continue. Kaya nga, yun. Wala siyang, Di ba? negatibong, basta, Description only, pwede, only na investigation. Description nga sa kanya, glib. Oo, glib. So, umasa pa tayo, may mga only pa na, Pejorative, Yes, I think. Glib. A glib. A glib talker. Ang glib po, karaniwan dyan, he does not mean what he says. Naku, mabigat. No, that is extreme. Ang akin naman, lahat gusto niyang pagbigyan. So, extreme yung Extreme, parehong hindi maganda. Okay, 8:31 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, May 29, 2024. Uy, happy birthday muna tayo, pare. Happy birthday. Happy birthday. Attorney Philip Cruz. Ayun, nakita Happy ko birthday. yan. Nakita ko yan. Attorney Philip Cruz.
Happy birthday, birthday, Philip. May Oo. 29. Huwag mo na masyadong inaano yung chocolate. Chocolate cake? Ay ba, naku, Wag, ang wag. taas po ng blood sugar ko, attorney. Tumataas ang blood sugar ni pare ko. Tumataas ang blood sugar natin. Binaringan na tayo ni Dr. Ray Rosales. Oo. Ang Relax aking ka lang, sabi internist. kay pare ko. Wag masyado daw chocolate cake na galing kay Kay attorney Atty. Philip Cruz. At saka kay Lisa, Madam Lisa Madam Cruz. Lisa Cruz. Dahan-dahan lang. Ay, maliliit lang. Konti-konti. Small. Ano pa? Konti-konti lang. Baby steps. Baby steps muna. Baby steps. Oo. Baka inspired kayo. Oo. Parang MMDA kayo. Inspired! Sabi po ng presidente, may pipirmahan daw siyang 3 bilateral agreement sa Brunei. By the way, Ang pinaka-importante dito ay yung tourism-related po. At saka yung maritime cooperation. Ayan, maritime cooperation. Eh, well, hindi naman malakas talaga sa maritime ang Brunei. Sa akin, mas gusto ko yung... Tourism? kasi big spender siya mga yan Do not go to London immediately. Pilipinas muna. Pilipinas. Big spenders po yung mga taga Brunei. Okay, marami sila. Mataas ang per capita niyan. Alam mo, naging problema, Brad Brunei. They were one of the first na big time na investors in the Philippines. Okay. Nagkagulo lang. Nagkagulo. Circa ano yan? Mga ano yan, right, maski na panahon pa ni FM, pero mas marami right after. Meron kasi silang... Sex trip. Ano ba yun? Yung... Meron kasi silang dito. Okay, remember. Meron sila dito mga hinire o kinasama na nagka-problema. Ayan. Yeah, okay, I remember. Yung kanilang mga fund managers. Napansin ni nung hari. Napansin nung hari. Tigil niya yan. Kasi kapatid niya yung... Kapatid niya yun, si Jeffrey. Ang tourism daw po, ang magkakaroon tayo ng... Well, it's a renewal. Yes. Kasi talagang, although panay po ang press release ng DOT, talaga namang matumal. Ang Vietnam, bago mag-pandemic, mataas na talaga ang kanilang tourist arrivals kesa sa atin. Okay. Pero doon po sa bagong nakitang figures ngayon, tayo kumpara doon sa ating arrivals pre-pandemic, malaki pa po hinahabol natin. Ang Vietnam, plus 13% na doon sa pre-pandemic. Na mataas na yun. Ganon din yung Thailand. Ano ang ginawa ng Vietnam na hindi natin ginawa? Nag-promo sila. Yung mga agreement na ganyan, okay yan. Follow through ang importante. Yung follow Pero kailangan po ng kilos dyan sa ground. Follow through. Diba? Ang husay ng Vietnam. Kasi sayang lahat yung mga ginagawa ni Pangulong BBM kung walang underground. Tapos magkakaroon daw po ng memorandum of agreement sa food security naman at saka agricultural cooperation. Hindi rin naman ganun kalakas yung Brunei. Hindi. Ang malakas sa Brunei po, oil. Ang hinihingi natin, mag-invest kayo dito sa agri dito. Sa food. For our bilateral workout. Kayo rin makikinabang. Makikinabang din kayo. Halimbawa, Kasi food security nyo. meron kaming 20,000 hectares. Yan. Ito na. Sama na tayo dito. And we can build up for you. Yung ganon. Yun ang workout. People-to-people exchanges daw po yan. Okay. Pero ang totoong pakay ng gobyerno, side trip lang yung Brunei para sa akin, pare. Dahil siya ang keynote speaker, diyan po sa tinatawag na Shangri-La Dialogue. Diyan sa Singapore. Yan pong Shangri-La Dialogue na yan regarding security ng region. Kasi yung host nitong Shangri-La ay IISS. Yan po, International Institute for Strategic Studies. Okay. Based yan sa London. At ang, kumbaga, think tank yan Think tank.
Hindi ito yung think tank na for hire na dito. Iba to. Hindi Totoong think tank Hindi to. pa po operate. International research po yan. Ang kanilang focus Ngayon. ay security issues. Palaging yan po talaga sila. Yan ang existence nila. Yan ang reason for being. Rason d'etre. Yan. At ang keynote speaker po niyang meeting ng Shangri-La, yung tungkol sa security issues, magsisimula yan sa, if I'm not mistaken, sa Biyernes. At hanggang, ano po yan, hanggang, I think, opening niyan may hanggang June 2. Big time international conference po yan. Ang keynote niyan ay walang iba kundi ang ating presidente. Ngayon, tatanungin nyo, bakit siya? Ay, nasa gitna po tayo ng security issue. Maraming malawak. Challenges. Maraming challenges dito. Okay. In fact, may nabasa akong storya niyan, yung press release ng ISS na a fierce crossfire. Yan. Stances on hot topics are expected. Yes. Sa dialogue. At meanwhile, darating Darating ang China dyan. China, yung defense minister nila, Dong Jun. Dong Jun. Sino yan? Chinese defense minister. Darating dyan. Bago yan. Yung Taiwan, darating din. Darating din yung Taiwan. Ang Europe, nandyan din. West, the West. Yung West. Japan, Australia. Interesting to. Pati Korea, yung Quad. The Quad itself will be there. In other words, ito po, pagkakataon ng Pilipinas And it to is, ventilate our issues. and it is also a chance for us to really renew our relations with the new leadership of Singapore. Right. Kasi Lawrence na Wong. leadership. Bago ang Prime Minister nila. Bago ba? Bago nilang Prime Minister yung pumalit kay... Inspired din ba yung Inspired? Lawrence Wong. Si Lawrence. Mukhang down to earth na guy, Hindi siya Hindi siya Ang pinalitan niya po Hindi siya mukhang politiko. hindi siya from royalty. Kasi ang pinalitan niya yung anak ni Babae, di ba? yung Babae yung dati. Hindi. BG Lee. Tapos na yun? Tapos na si Lee. Tapos na si Lee. Bago si Lee, yung babae. Hindi, yung babae presidente yun. Oo, presidente. Presidente, hindi Prime Minister. Lee has always been. Royalty, Royalty. Which is a bit disconcerting dahil si Lee, naalala ko nung anak pa bata siya, yung heera pa rin, nagkasakit pa yan, pero siya pa rin. Kaya babantayan natin ano sasabihin ng presidente. Dahil napaka high level po nung convention na kung saan siya ang keynote. Ibig sabihin, siya ang main. I'm sure the president... He will ang keynote po will set the tone. For that particular conference. For that particular conference. Bagay na bagay kay presidente ito. Dahil very eloquent sa ganyang ang mas iniisip ko itong China. Hindi, tatlong kasi ngayon if you are talking about global conflict, security, tatlo. Di ba? Isa yung sa Ukraine. Pangalawa yung sa Hamas. Middle East. Tapos ito na. Ito, yung mga flashpoints dito na sa Indo-Pacific. Which threaten to spark kung sakasakali. At any given time. At saka nandun. Yun ang sabi ng American. Yun ang sabi ng Amerika. American media. Which brings me to the other factor. I mean, okay, keynote speaker si PBBM. Of course, he will ventilate stuff. Ang problema dito sa akin, yung mga ASEAN countries, hindi naman ganun maanghang ang kanilang pananalita when it comes to China. Mula naman yan. Siguro Vietnam, ganyan. Kasi hindi naman sila involved Hindi naman sila involved. Tayo involved. Presidente, in a sense, has become the leader of ASEAN as far as these things are Para siya yung binubuyo. Siya na. Siya talaga nagdadala ngayon at this point. And he is articulating not only the Philippine position, but I think he is articulating the ASEAN position. Sino raw ba caretaker ng Pinas? Si Sara. Meron silang komite. Pero Vice President nandyan. Siya ang chairman. No? Si Sara. Sara at saka sina Conrad. Agrarian Reform. Bakit kailangang pag-usapan yun? Automatic it goes without saying. Mali kayo Hindi po nag-aaway ang presidente at ang vice president.
Meron lang mga grupo nagsasabi, Gustong pag-awayin. gustong pag-awayin niya. Hindi totoo yun. Ito yun. Maganda ang kanilang relasyon. Ang bumabakbak kay BBM ay yung tatay ni Sara. Oo, hindi si Sara. Magkaiba yun. Magkaiba yun. At saka yung mga kasama ni former President Duterte. Yan, gagaya sina Bebot Alvarez. Mga Bebot, si Panelo, yung mga ganon. si Harry the Caller. Harry the Caller. Paminsan-minsan yan. Tapos ngayon, yung mga sumama na galing sa BBM. Ito katibayan. Sa akin, malaking signal to. Oo. Si Sara po, yung kaso sa Supreme Court, di ba, dinimanda siya to nila Christian Monsod. Sila, tungkol dun sa 125 million na release po ng Confidential funds. Office of the President. Galing sa Office of the President. Binigay sa Office of the Vice President as confidential funds. Okay? Sabi po nila, unconstitutional yan dahil wala raw yan sa 2022 to 2023 budget. Hindi po Marcos government yung gumawa ng budget na yon, bagkos yung Duterte government na yon, inabutan na lang nila Sara at ni BBM. Yes. Ngayon, ang ginawa ng presidente, bakit walang confidential fund ng OVP? Kasi kaaway ni Duterte, Si Robredo. Kaya wala siyang confidential fund. Ang ginawa po ng presidente, nag-release siya ng 125 million ng confidential fund sa Office of the Vice President. Sinita. Daming nagsita siya. Daming sumita. Naging malaking issue. Dinala po sa Supreme Court. Yan. At ang issue nila, unconstitutional. Guess, sino ang abogado ni VP Sara sa Supreme Court dito sa kasong to? Yung pundating Solicitor General, Justice Secretary. Mahina lang Justice Secretary, Solicitor General. Titong Mendoza. Mahina yun. Mahina. Oh. Ang haka-haka ho, yan si Titong. Talagang Marcos camp yan. Okay. Has always been. Yan ba gagawin niya yan kung nag-aaway si BBM at si Sara? Ang sabi nila, galing kay BBM yan. Si Titong at binigay sa... Alalayan mo na si Inday. Maliwanag yun. 30 petisyon yan. Okay? Ang nag-comment si Mendoza, wala naman daw... Ano ang constitutional din? Controversy. Ang ganda ng term, justiciable controversy. Ang ibig sabihin po, may controversy ba? Meron na ba? dapat pagpasyahan ng hukuman. Yun ang issue doon. Okay, ganito pare. Sinasabi nila, transfer daw. Transfer. Ang Office of the President, ang pondo po niyan, hindi kayang gastusin ng Presidente mismo. Ibig mo sabihin, yung Presidente lalabas at gagastusin niya yung confidential fund niya ng ganyan. Ang Office of the President po, pag gumastos siya ng kanilang confidential fund, ibinibigay sa ibang agency. Yun nangangailangan. Halimbawa, DSWD. Naku, ang daming tinamaan ng bagyo. Kulang na kayo. Magre-release ng pondo ang Presidente. Ilalagyan niya. At ang takbo nung programang gagastusan ng pondo na yon, DSWD. Ganyan din po sa ibang ahensya. Security, halimbawa, defense, ito. Masisira ulo ng presidente kung siya mismo lahat ang mag-aasikaso noon. Talagang yung pera po na yan, ibinibigay sa ibang ahensya at doon gagastusin. So, nirelease ng presidente yung 125 billion sa Office of the Vice President. Mali daw yun, unconstitutional. Sabi niya, anong controversy doon? Kasi, ano ba yan? Sinasabi niyo ba, nilustay ni Sara? Ba yan? Hindi naman. Ginamit naman yan. Officially ginamit. So, kung walang ganyan, ba't mo i-istorbihin yung oras? Sayang na yung oras na Supreme Court. Hindi naman Senado yan. Hindi naman nag-hearing ng kung ano-ano lang yan. Grave abuse ba yan? Ni BBM? Kung meron ka, si BBM ang kasuhan nyo, hindi si Sara. Ang may kasalanan si BBM. Grave abuse Ba't ka nag-release ng pera? Ba't ka nag-release ng perang sa'yo?
Ibibigay mo Bakit ka nag-release ng pera sa isang pondo na bukod tanging ikaw lang ang may karapatan mag-release? Ba't mo ginawa yan? Grave abuse ka, ha? Nasabi ko sa'yo. Nire-release mo yung pondo mo. Ba't mo nirelease yung pondo mo? Oo. Ano yan? Bakit? Wala naman daw ganyan, sabi ni Titong. Sa ano meron dito? Ano ba talaga pinag-uusapan natin? Parang ganun yun eh. Ang ganda ng quote yung sinabi. Oo nga, indeed, the mandate of the Honorable Court does not include the duty to answer all of life's questions. Puta, sabi ko, alam mo, minsan-minsan ka lang makarinig na parang si... Kumbaga po, ang sinasabi ni Titong Mendoza, oo pati ba naman yung o ano yung kulay na gustong isuot ng presidente ng vice president, tatakbo pa kayo sa Supreme Court, bakit ka nakabarong? Ayan. Bakit ka naka-Pilipinyana? Ganon? All of life's questions. Kukuha ka rin lang abogado bakit hindi pa yung pinaka, di ba? Ito yung pinakamatindi. No? Ano sabi? Pakiulit nga, Brad. Indeed, the mandate of the Honorable Court does not include the duty to answer all of life's questions. No question, no matter how interesting or compelling, can be answered by this court if it cannot be shown that there is an actual and antagonistic assertion of rights by one party against the other in a controversy wherein judicial intervention is unavoidable. Yeah. Ayan, wala pong kasalanan. In one wala sentence, pong bang nilampaso kayo, agad lahat. datong issue So lahat na lang na issue, kailangan court ang magano. Kahit walang Ano ba pinag-uusapan natin? Walang katorya-torya. Pero here's the thing, paring Conrad, Kong Jonathan, yung binanggit yung assertion ni paring Conrad, isa sa mga viewer natin, sinasabi niya, well, kinuha sabihin natin in-appoint ni PBBM o ng kampo niya, the best di ba, counsel that there is. Well, para rin sa kanya yan. Dahil pag natalo si BP, di sabit yung presidente. Mali nga yung kanyang office. But that's beside the point. This is a self-preservation decision, not exactly because malapit siya o kaibigan niya si Inday. Ganon. Ano masasabi mo ron? Cross the bridge. Pag po nagkaroon siya ng kaso, tsaka niya sasagutin kung galit siya kay Sara. Okay. Anong katwiran? Pagtanggol ko si Sara kasi baka masabit ako galit ako dyan eh. Hindi na lang. Pag nasabit na lang ako, ang gagawa ng... Hindi naman ako involved siya eh. Di ba? Mabuti nga, samabit na. Anong klase argument yun? Yun po ang sagot doon. Sa nagtatanong. Siyempre, kung binigay niya yung isang abogado di baka matalo yun, sabi nila. Hindi, ang gagawin niya, tama si ang kaaway ni Sara, si Speaker. Hindi si BBM. Hindi, tsaka ang si BBM nga, nag-aaway na sila. Ang ano dyan, yan, sina Christian Monson, etc. Sila yun. Tama yun eh. Ba't kung ako papatulang ko, just for self-preservation, bakit? Alam ko na ba kung anong mangyayari doon? Hindi. Tsaka isa pa maganda. You're covering bases. Ang isa pa magandang punto the best counsel that money can buy or whatever that there is in Philippine jurisprudence. Kitang-kita na nga sa wisdom nung comment sa Supreme Court. Sabi niya, kayo mga rumireklamo dyan, may apekto ba sa inyo? Did you suffer any damage? Did you... At all? At all, may suffering ba kayo dahil dyan sa ginawa ng presidente? Nagbigay ng pera sa Office of the Vice President? Wala. Basta, nagkaroon lang kayo ng blanket allegation that it is unconstitutional, period. Meron bang nangyari sa inyo? Were you apektado ba kayo niya? Na kayo bang party na tinamaan? Nung binigay ba ng presidente yung pera kay Inday, yung perang yun dapat para sa inyo. Oo. Hindi naman eh. Wala. Yun nga yung sinasabi ni Titong. Walang actual antagonistic assertion. Galing. Ano? Ang akin na lang siguro, BP, yan, may counsel na kayo, bayaan nyo na siya magsalita.
Di ba? There's no need for No, anymore. huwag ka ng di ba? Hindi, yung mga kampo kasi ng Actually, Duterte it's really, yung kay VP naman talaga namang, nung simulat pula pa lang, maraming sumita. Gulat ka kung sino-sino sumisita eh. From this sector to this sector to this sector. Talagang Parang may ganging up on Kasi her. kung yung mga, sabihin na, yung mga left-leaning o kaliwa, okay yan, for the course. Pero ba't pati ito? Ba't pati sa Congress? Christian, saka Christian. Tapos sila Christian Monson. Iba na to. Kailangan i-clip na yung wings habang maaga. That was, di ba, 2 years? That was the... And even before that, ang DBM, sinasabi niya, mali kayo, hindi transfer yan, release yan. Oo. Hindi, doon pa lang na eh. Umpisang-umpisa pa lang muna yan, ginawan agad nila ng kulay, sinasabi nag-transfer ng funds. Pag naglabas po ng pera, transfer, release yun. Di ba? And it's within the power of the president to do that. Mag-release po ng pera. Okay. Meron siyang gustong pagawa sa BP. O, etong pondo. Hindi ba? Parang ganun lang yung ibig sabihin nun eh. Meron kang gusto ipagawa sa DSWD. Tulungan mo yung mga tao doon. Itong pondo. Oo. Ngayon, kung winaldas, nilustay ni Sara Ibang yung klase. pera, Iba yun. ibang kwento. Ibang issue yun. Ibang issue yun. Ang kwento niyo po, basta motherhood statement, it's against the Constitution. Pag nagkaroon ng mga bayaran ng penalties sa maagang nagbigay ng notice to proceed sa kaliwa. Yeah. Ayan. Medyo ganyan. Mga ganon. Problema ka dyan. Problema Medyo. Parang misuse na yun. Misuse. Kung ibinulsa ba? Ibinulsa ba ni Sara yung pera? Hindi po. Ang sinabi nyo na lang, wala sa budget yan. Bakit bigla siya nagkaroon ng budget? Nyo lang dahil hindi nyo siya gusto Hindi politika. ba precisely, you're going against your government. Walang budget yan eh. Biglang nagkaroon ng budget. Kaya nga binigyan dahil walang budget. Kasi ang... Di ba simple lang Tapos yun? yung Ang history nga. umpisa niyan kasi, talagang wala siyang budget. Wala siyang Yung Office of the Vice President for such activity. Why? Kaaway. Away ng araw di ba? Oo Alam nga Ngayon magkakampi na sila. Di binigyan. bigyan. Nangangailangan at that time. Hindi, baka KSP lang itong mga petitioners. Hindi, tinanong nga ni Justice Minister Mendoza, kayo ba ay talagang nagkaroon ng problema dito? Ano ba kayo? Naapektuhan ba kayo? Nasaktan ba kayo? Nawalan. Justiciable controversy. Yes. Karon ba? No. That's a term, Wala lang. Gusto lang kontrahin si... Hindi, kasi nabigyan siya ng pera, sir. Oo. Yun ang argumento nila. Nabigyan ng pera? kasi walang pera eh. Sasabihin, Paikot-ikot. bakit kayo ba dapat ang binigyan? Vice President ba kayo? Okay. Ayos. 9 o'clock ng umaga. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.